Purihin ang ating dakilang Diyos na may sukdulang kapangyarihan at autoridad sa lahat ng mga bagay na kanyang nilalang. Kaya nga siya ang nagsasaayos ng mga bagay sa ating mga buhay tungo sa mga mabuting kahihinatnan ng mga ito. Panahon ng ibayong kapahayagan ng relihiyosong mga gawa. Dahil nga sa nalalapit na pag-alala ng kamatayan at pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo. At isang bagay na mabuti dahil ginigising ang ating mga diwa tungo sa seryosong pagsasaalang-alang ng mga importanteng bagay na may kaugnayan sa ating mga buhay ngayon at lampas nito. Sa kabila nito, maraming mga taong nakikibahagi sa mga pangrelihiyosong gawain sa panahong ito. Ang nananatiling merong hindi malinaw na pagkaunawa patungkol sa Diyos. It is a religious time for many people, especially in our country. And it is good. But the sad reality is that still so many people does not have a very clear understanding of who God is. Who is the true God? How do we know that He is the true God? And are there any proofs that we have? And the ultimate question may be, so what? What does it have to do with me? So sa umagang ito, umaasa ako sa pamamagitan ng patuloy nating pagsusuri ng salita ng Diyos. Tayo ay magkaroon pa ng higit pang mas malinaw at tiyak na kaalaman at unawa patungkol sa napakahalagang bagay. Higit na mahalaga kaysa ano pa mang bagay na maaari nating matutunan o maranasan sa mundong ito. Sino ang tunay na Diyos? Who is this God? God who? Sinong Diyos? Susuri tayo ng isang bahagi ng Bagong Tipan sa panahon na si Apostol Pablo ay puspusang nagpapahayag ng mabuting balita sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang mga lugar na iba't iba ang kanilang mga paniniwala. So we will look at the book of Acts when Paul was doing his missionary journeys, trying to reach out different people with different beliefs in different places. And I will read the portion of Acts chapter 17 that gives us enough clarity. And of course, we cannot learn everything about God in just a small portion of the scriptures. But there are portions of the scriptures that are enough to give us a beginning and clear understanding of who God is, that we may respond to who He is and experience Him for who He is. So ito'y makikita natin dito sa Acts chapter 17 from verse 16 onwards. And then I will read it in Tagalog. Napakaganda na nabigyan tayo ng pagkakataon na magtipon upang sa ganon, sama-sama na ating basahin at pakinggan ang salita ng Diyos sa iisang pagkakataon. And the Apostle Paul gave an exhortation to Timothy to give attention to the public reading of the Scriptures. Kaya napakahalaga na ito ay sama-sama nating sinusubaybayan, binabasa at pinapakinggan. I will read it first from the New International Version, from verse 16 onwards up to the conclusion of the almost the conclusion of the chapter. It says here, Acts chapter 17, verse 16. While Paul was waiting for them in Athens, speaking of Silas and Timothy, which were his companions during his missionary journey here, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. So he reasoned in the synagogue with the Jews and the God-fearing Greeks, as well as in the marketplace day by day with those who happened to be there. A group of Epicurean and Stoic philosophers began to dispute with him. Some of them asked,
"What is this babbler trying to say?" Others remarked, "He seems to be advocating foreign gods." We have to take note that these people believe in so many gods. And they are hearing of something that they have never heard before. So it's strange for them. And they seem to realize that he's talking about other gods whom they do not know. They said this because Paul was preaching the good news about Jesus and the resurrection. Then they took him and brought him to a meeting of the Areopagus, where they said to him, "May we know what this new teaching is that you are presenting? You are bringing some strange ideas to our ears, and we want to know what they mean." All the Athenians and the foreigners who lived in there spent their time doing nothing but talking about and listening to the latest ideas. Ito po yung kapanahunan na ang mga tao ay gising na gising ang kanilang mga kaisipan sa samot-saring mga bagay. Gusto nilang malaman ang napakaraming mga karunungan at nililikom nila at ito ay kanilang tinatalakay at pinagtatalunan kung minsan. Verse 22, "Paul then stood up in the meeting of the Areopagus." Ito ay isang dako kung saan sila nagkakatipon at ginagawa itong talakayang ito. And said, "Men of Athens, I see that in every way you are very religious. For as I walk around and look carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, 'To an unknown God.' Now what you worship as something unknown, I am going to proclaim to you." So may nakita si Apostol Pablo na pagkakataon upang sa ganon, ipahayag ang mabuting balita dahil gumawa sila ng isang dambana na nakaalay sa isang Diyos na hindi nila kakilala. Naninigurado sila, baka sakaling meron pang nakakaligtaan at baka magalit ang Diyos na ito. Iginawa nila ng dambana. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ako'y mangungusap patungkol dito sa Diyos na inyong tinutukoy na hindi kilala. Verse 24, "The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by hands. And he is not served by human hands as if he needed anything, because he himself gives all men life and breath and everything else. From one man he made every nation of men, that they should inhabit the whole earth. And he determined the times set for them and the exact places where they should live. God did this so that men would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from each one of us. For in him we live and move and have our being. As some of your own poets have said, we are his offspring." Ginamit din niya ang mga karunungang taglay na nila o yung paniniwalang tinatangkilik nila. Pati yung kanilang mga makata ay kanyang sinasambit kung ano ang kanilang mga kapahayagan. Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by man's design and skill. In the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to all men by raising him from the dead. When they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered, but others said, "We want to hear you again on this subject." At that, Paul left the council. A few men became followers of Paul and believed. Among them were Dionysius, a member of the Areopagus, also a woman named Damaris, and a number of others. Merong tumugon doon sa kanyang mga kapahayagan. At merong nagkaroon ng interes na naghahanda upang makarinig pa bago sila gumawa ng mga kapasyahan. As I've said, it is always good to read the scriptures together, and we are commanded to give attention to the public reading of the scriptures. So once again, I will read the same passage of the scriptures as it is translated in our
Modern and Popular Tagalog Version. Itong sinasabi sa Magandang Balita Biblia, sa mga gawa, 17 kabanata, talatang 16 hanggang sa pagtatapos ng kabanatang ito. Habang sina Silas at Timoteo hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod, kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. Kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon, sa mga Hudyo at sa mga Hentil na sumasamba sa Diyos, at sa mga sino mang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Nakipagtalo rin sa kanya ang ilang mga pilosopong Griego na mga Epikuryo at Estoiko. Ano ba ang sinasabi sa atin ng nagmamarunong na yan? Sabi ng ilan. Sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Sinabi nila iyon dahil nangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Siya'y isinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago at itinanong, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na itinuturo mo? Bago sa aming pandinig ang sinasabi mo, kaya't nais naming malaman ang kahulugan nito. Sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napaka-religyoso sa maraming bagay, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat, sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi ninyo kakilala o nakikilala, ay siya kong ipinapahayag sa inyo. Talatang 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao, sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga, at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao, inilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo'y mga anak niya. Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang Kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao, ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ng kanilang masasamang pamumuhay, sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na Kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang muli niyang binuhay ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Sinabi naman ng iba, nais naming mapakinggan kang muli tungkol dito. At iniwan ni Pablo ang mga tao. May ilang mga sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito sina Dionisio, nakaanib sa kapulungan ng Areopago, isang babaeng nagngangalang Damaris, at mga iba pa. Sinong Diyos? Anong Diyos? Anong katangian niya? Mulat sa Paul ay makikita natin na ang mga tao ay may likas na panloob, na pagnanasa at hila tungo sa pagkilala sa mas nakahihigit na kinikilala na maaaring Diyos. So from the very beginning, people have this natural sense and longing for a greater and higher power. And this is expressed in religiosity.
whether it is individual or it is organized and corporate. Itong pagnanasang ito ay kanilang binibigyan ng pagpapahayag o ekspresyon sa pamamagitan ng tinatawag nating pagkarelihiyoso o gawaing relihiyoso. Maging ito ay ginagawa na pansarili lamang o kaya ginagawa ng sama-sama, nakaayos. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang mga pinaniniwalaan, binibigyan nila ng mga gawa. Kaya nga lang, ang ibig bang sabihin na dahil ginagawa nilang pagkareliyoso, meron silang pinapaniwalaan at merong mga kaakibat na ginagawa na ang mga ito'y totoo at tama? That is the remaining question. Religion is a part of human existence as we observe it. There is nowhere in the world that there is no religious inclination, religious belief, and religious expression. Even the most primitive people, they have an expression of religion. Kahit yung mga taong yungib na tinatawag, mga taong nasa liblib na lugar, meron silang mga ginagawa na nagpapakita ng kanilang paniniwala patungkol sa maaaring isa o ilang mga masigit na makapangyarihan na pinag-uukulan nila ng kanilang mga pagkilala at nais na bigyan ng kasiyahan sa iba't ibang kadahilanan. Pero ang ibig bang sabihin, tama ang mga ito. There are so many organized existing religions in the past, not only decades but centuries. And they're still continuing and progressing to different extents. Ang dami ng mga organisadong relihiyon. Karamihan dyan, hindi naman natin alam. Kung hindi lang siguro natin susuriin, aalamin, o ituturo sa atin. Yan ay kung minsan laganap sa isang bansa o sa magkakatabing bansa. Like for example, there is a religion called Hinduism. Hinduism has basically billions of followers. May kaugnay ito, yung tinatawag na Buddhism. Meron pa yung tinatawag na Shintoism. Ang pinakamabilis na lumagana pa yung tinatawag na Islam. Mas kabisado natin. Ito yung relihiyon ng mga tao na tinatawag na mga Muslim. Merong mga ilan pa na makikita natin na walang masyadong organisadong mga pagkakatipon. Pero binibigyan nila ng ekspresyon. Like for example, animism. Binibigyan ng pagkadiyos ang iba't ibang uri ng mga hayop. Spiritism. Binibigyan ng mga pagkadiyos o kapangyarihan ang iba't ibang sangkap ng kalikasan. Kung minsan mga puno at halaman. Kung minsan yung nakikita nila sa kapaligiran na sangkap ng kalawakan. Ang araw, ang buwan, kung minsan kulog at kidlat. Meron ngang mas komplikadong uri ng mga paniniwala kahit hindi nagkakaisa sa lahat ng bagay na tinatawag lang New Age. Na ayaw kilalanin ng iba na sasabing relihiyon, kundi kilusan. New Age movement. Makabagong panahon na kilusan. Kung saan samot-sari na pinaghalo-halong mga paniniwala galing sa iba't ibang mga relihiyon din ang itinataguyod at tinatangkilik. So people have this natural sense and inclination toward greater and higher beings that they offer homage and worship to this. At yan ang sitwasyon na inabutan ni Apostol Pablo sa binasa natin sa kanyang paglalakbay sa dako ng Atenas. Kung ituturing ang Atenas, ang dako noon na merong mataasang pagsulong na karunungan at kaalaman. That is why it is a part of their life that they discuss and debate all sorts of philosophical ideas. It is a center of the intelligent progress of humanity. Sentro ng karunungan. Are they correct? And here we see Paul making the correction. Sa pamamagitan ng pagkuha ng oportunidad upang sa ganon, mangusap siya
sa harapan ng napakaraming mga taong itong samut-sari ang kanilang mga pinaniniwalaan at tinatangkilik na paraan ng pagpapahayag ng relihiyon. In all of this, God reaches out deliberately to people through those who came to know Him and believe Him, like the Apostle Paul. Sa kalagitnaan ng mga pangyayaring ito, noon hanggang ngayon, ang Diyos, itong pag-uusapan natin, na sinabi ni Apostol Pablo na hindi nila kakilala, pero binibigyan nila ng puwang sa kanilang mga buhay. Inaabot ng sadya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga kapahayagan na pinaniwalaan ng ilan at ngayon ay kanilang isinusulong at ipinapahayag sa kanilang kapwa. Sadly, today, after thousands of years of human existence, ignorance or lack of clear and true knowledge and understanding about God still prevail and persist among many people, even religious people. Ngayon, pagkatapos ng libo-libong taon na ng naabot na kaalaman at pagsulong ng tao, sa kapanahonan natin ngayon, sa araw na ito, ang kawalan o kakulangan ng kaalaman, tunay na kaalaman at unawa, ay nananatili at nagpapatuloy sa maraming mga tao, maging sa maraming tao na relihiyoso. Ang mga tunay na mananampalataya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay nananatili pa ring maliit na bilang kumpara sa kabuuan ng mga taong namumuhay ngayon na merong iba't ibang mga pangrelihiyosong paniniwala at mga gawa. Kaya nga ito yung nagbibigay sa akin ng kasiyahan para sabihin, sa dinami-dami ng taong nabubuhay ngayon sa mundo, sa nagdaan at sa pang hinaharap, wala nang pinakamapalad pa kundi tayo, tunay na mga nakakilala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tinanggap at kinilala bilang Panginoon at tagapagligtas. What does God want us to know from the message of Paul? And we thank Him that we may have known much of this, but we have to continue to affirm all of this and make sure that we are fully convinced, without any doubt whatsoever, that the good designs and purposes of God in our lives may come to pass. Ilang mga bagay makikita natin dito. Hindi man inisa-isa na binigyan ng bilang una, pangalawa, pangatlo. Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ni Apostol Pablo sa isang simpleng pagtalakay, ay makukuha natin dito ang mga pinakamahalagang paunang kaalaman na dapat manatili at tumibay, lumago sa ating mga kaisipan at sa ating mga puso. Sa gayon, may sakatuparan ng lahat ng mabubuti at magagandang mga panukala ng Diyos na ito sa ating mga buhay. May sakatuparan ng kanyang mga nasait. Anong mga ito? Doon sa talatang 23, in verse 23, this is what the Apostle Paul said to the people of Athens when he noticed that they were very religious. For as I walk around and look carefully at your objects of worship, they worship so many so-called gods for them. I even found an altar with this inscription, to an unknown God. Now what you worship as something unknown, I am going to proclaim to you. Dahil itong sinabi ni Apostol Pablo, sa kabila ng dami ng kanilang mga kinikilala na mga Diyos, binibigyan ng pagpupugay, ng mga paghahandog, ng mga pagsamba. Ang sabi ni Apostol Pablo, eto ngayon ang ipakikilala ko sa inyo. Isang natatangi, binigyan nyo ng pangalan, ang Diyos na hindi kilala. Etong ipapaliwanag ko. Bakit? Etong unang katotohanan patungkol sa Diyos. There is only one true God. Meron lang iisa at natatanging Diyos.
Kagaya nung inawit kanina. Iisa lang ang totoo at tunay na Diyos. Lahat ay palsipikado. Tinatawag sa kasulatan ng mga Diyos-Diyosan. Mga katang-isip ng tao, bunga ng sariling kaisipan na kulang sa kaalaman. All else are false. They come from human imaginations and inventions, and they are called idols. There is only one true God. But who is this true God? Kaya nga ipinaliwanag ni Apostol Pablo, hindi sinabi niya, eto na, etong may dambanang ito, ang hindi kilalang Diyos, eto na. That was not enough. He explained, who is this God and what kind of God He is? His attributes, His nature, His character. Para malaman kung anong kaibahan. Dahil yung mga sinasabing mga Diyos-Diyosan na kinikilala nila, walang pagpapaliwanag kung anong uri sila ng Diyos. Walang tiyak na malinaw, na nakatatag, na aral at turo kung anong uri sila ng Diyos. Ano yung mga katangian nila at paano mapapatunayan yung mga katangian yon ay totoo o tunay. Pero ito ipapaliwanag ni Apostol Pablo dahil bibigyan niya ng paglalarawan, tiyak na kaalaman, para malaman kung ano ang katangian, pag-uugali ng Diyos na ito. Ang anong unang sinabi? In verse 24, that is the very first thing that Paul used to describe God. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by hands. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa at siyang gumawa ng lahat ng bagay ay hindi naninirahan sa mga templong gawa ng kamay ng tao. What does this say about God? That He is the Creator God. Siyang tinatawag na dakilang lumikha o lumalang. And what can we learn about this God if He is the Creator God? When we look around at everything that exists, everything that has reality, if there is one God who created all of this, therefore it means that He is an all-powerful God. Sa makatwid, kung titingin tayo sa ating paligid, at kung ang Diyos na ito ang pinagmulan ng lahat ng may katunayan, lahat ng nakikita natin, lahat ng naaabot ng ibinigay na pandama sa atin, yung paningin, pandinig, at lahat ng iba pa. Kapag tiningnan natin, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, siya ay Diyos na sukdulan ng kapangyarihan. This is a God in whom there is nothing impossible whenever He conceives and decides to do something. Ito yung Diyos na walang imposible sa Kanya. Kapag inisip niya at pinagpasyahan niya na gawin ang anuman na bagay, walang hindi kayang gawin na Kanyang pinagpasyahan, na Kanyang gagawin. Ito yung Diyos na tunay. Ito ang tunay na Diyos. Siya'y walang katulad. Siya'y nag-iisa. Siya lamang, wala nang iba. Yun yata yung awit kanina. A lot of people could sing that without any real sense or depth of meaning and understanding or any relationship with who we are. We have this God. Other than that, if He has created all of these things that we see, that functions, that provides usefulness and benefits for us, therefore, He is not only the Creator God who is all-powerful, He is the all-wise and intelligent God. Sukdulang matalino at marunong na Diyos. The God who designs and purposes everything for a purpose. Isipin ninyo lahat ng mga gawa ng Diyos. Bakit may puno? Wala lang. Bakit may ilog? Wala lang. Bakit may ulap? Wala lang. Ang tagal nating pinag-aralan magmula grade 1 hanggang sa
Sukdo lang inabot ng ating mga pag-aaral para sabihin natin, wala lang. This is our God. Ito ang ating Diyos. Kung kinikilala natin siya, ayon sa kanyang pagpapakilala. Everything that He has created has design and purpose for good. Therefore, He is the absolutely good God. Lahat ng kanyang ginawa, merong layunin. Hindi lang layunin. Mabubuting layunin. Sa makatwid, siya ang sukdulang mabuting Diyos. Walang hindi mabuti sa Kanya. Because all of His creation is good. It's good. It's good in beauty. It's good in function. It's good in purposes. Of course, the reality is we're experiencing things that are not good, but that is not the beginning of what God has created. Kaya nga binasa natin kanina, Genesis, unang kabanata, talatang 26 hanggang 31. Kung paanong tinapos ng Diyos ang kanyang paglalang ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng paglalang ng tao. At nang masdan niya, ang lahat ng kanyang nilalang, ang sabi, napakabuti. At doon sa kahuli-hulian, nung lalangin ng tao, sinabi niya, nilalang niya na merong layunin para sa kanyang paglalang sa tao. Everything has a purpose and function related to God's crowning glory of creation, man. Itong tunay na Diyos, nag-iisa, natatangi, wala nang iba. Ang lahat, mga Diyos-Diyosan lamang. Kahit nasabihin ng ibang mga tao na kinikilala nilang Diyos na lumalang ng langit at lupa, kung hindi nila kinikilala sa kanyang kabuuan at hinahaluan ng mga kinikilalang kapantay, ito'y pagsamba pa rin sa Diyos-Diyosan. He is the Creator God who is all-powerful, all-wise and intelligent, absolutely good in everything. At hindi lang yon. Sa verse 25, ang sabi dito, sa pagpapatuloy ni Apostol Pablo, he does not live in temples built by human hands. And in verse 25, he said, and he is not served by human hands as if he needed anything. Hindi siya pinaglilikuran sa gawa ng kamay ng tao na para bagang may pangangailangan siya, na hindi niya pwedeng tugunan. Sabi dito, because He Himself gives all men life and breath and everything else. Dahil siya mismo ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay, ng hininga, at ng lahat ng bagay para maitaguyod yung kanyang buhay at yung kanyang hininga. What does it say about God? Who is this God? He is the living God. Always and eternally alive. Siya yung buhay na Diyos. Palagian at mananatiling buhay. Why? Because He is the source of all life. Dahil siya lang ang pinanggagalingan ng lahat ng buhay. Tayo ngayon buhay. Humihinga tayo. Saan galing yung buhay natin ngayon? Sinong nagpapanatili ng buhay natin ngayon? Sinong nagtataguyod sa lahat ng pangangailangan natin upang tayo manatiling buhay ngayon? Siya, ang dakilang Diyos. Siya ang buhay na Diyos. Since He is eternally alive, He can sustain all life from generation to generation in all of human history until the conclusion of His purposes here on earth going to eternity. Walang kapantay na kasiyahan kung kakilala natin ang Diyos na ito. Kung siya ang ating Diyos. Even in verse 28, if I will look at another part of what Paul said, he said in verse 28, for in Him we live and move and have our being. Dahil sa Kanya, tayo'y nabubuhay, tayo'y kumikilos,
at tayo'y may pagkatao. Without Him, we will not live, we will not move, we don't have being. We will not even be here discussing and listening to these great and wonderful truths. Wala man tayo dito. Aside from Him being the Creator God who is all-powerful, all-wise and intelligent, absolutely good, the living God, perpetually and eternally alive, He is the sovereign God. He has control and power over everything. Siya yung Diyos na merong sukdulang autoridad at kapangyarihan, na may sakop at may saklaw sa lahat ng bagay. And we find that in verse 26. As Paul said, from one man He made every nation of men. Sipin nyo, galing niya, sabi. Galing sa isang tao. Yan ay tinatawag nating Adan. Nilalang niya ang lahat ng bansa ng tao. That they should inhabit the whole earth. Upang sa ganun sila'y manirahan sa buong mundo na ginawa niya. And He determined the time set for them and the exact places where they should live. Saklaw ng Kanyang kapangyarihan ang mga panahon ng kanilang buhay at ang dako na kanilang titirhan. He is the sovereign God who has control of everything. There is nothing that is beyond or outside of the control of God. Individuals, events, and human history is under His sovereign control. Mga tao, mga bayan, mga bansa, mga pangyayari, ang buong kasaysayan, sakop at saklaw ng Kanyang kapangyarihan. Walang hindi sakop ng kapangyarihan ng Diyos. That is why He is the God who can work things out according to His good and wise purposes to be brought to His ultimate intended conclusion. Kaya nga siya yung Diyos na kaya niyang gawin at isaayos ang lahat ng bagay. Siya'y kabubuti ng mga kumikilala sa Kanya tungo dun sa sukdulang Kanyang itinakda na kahihinatnan ng mga bagay na ito. We people will live and die, live and die, live and die, live and die. No control fully of our lives and of our existence. Only God has complete control because He is sovereign. Sino ang Diyos na ito? Doon sa ikalawang bahagi ng 24 na talata, ang sabi dito, and He is not served by human hands. He does not live in temples as if He needed anything. Why? Doon sa isang bahagi, sinabi nga, hindi siya pwedeng ilarawan sa anumang bagay na gawa ng ginto, ng pilak, o kasangkapan. Why? Because this God is not a material or physical God. He is spirit. Ang Diyos na ito, ang tunay na Diyos ay hindi physical o material na Diyos. Wala siyang sangkap na physical at material. Siyang gumawa ng physical at material, pero siya ay hindi physical at material. Siya ay spirito. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus minsan doon sa Samaritana, patungkol sa tamang pagsamba sa Diyos, darating ang panahon. Hindi sa dako nakabatay ang pagsamba sa Diyos o hindi sa mga bagay na pisikal at material. Dahil ang Diyos ay spirito at siya'y sasambahin sa spirito at katotohanan. That is why the extent of our worship does not depend on material and physical things. We may use material and physical things, but God Himself is not part of the material and physical order of this universe that He has created, because He is Spirit. That is why Jesus said, we must worship Him in spirit and in truth. Not depending on things
that are material in nature. Hindi siya puwersa. Some people think that God is a mere power or force, like lightning, thunder, like electricity, fire, water, or some kind of energy. No, it's not like that. He created all of this out of His supreme and unlimited knowledge and intelligence. But He is not like all of this, because He is God and He is Spirit. He is outside the realm of everything that He has created. Hindi siya sangkot o sangkap ng kanyang nilalang. Nakalabas siya. Kaya nga, He has absolute authority and power, rule and sovereignty over all of this. This is one of the reasons why He knows everything. And this is the reason why He is everywhere. Isa sa mga katangian ng Diyos. We're worshiping now in this place, and He is here. And other true believers are worshiping Him now in other places, and He is there. And there are people who do not worship Him and ignore Him in different places, and He is there. There is no place here on earth and in this universe that God is not there, because He is everywhere. It's strange, but it is true. Kamangha-mangha, pero isang katunayan. Kung minsan nakakakilabot na katunayan. He is present everywhere, at all times. He is not limited by space and time. Kaya nga hindi siya pwedeng mailulan sa anumang sisidlan. Gaano mang kalaki ang sisidlan. Kaya nga ayaw niya na siya'y gawan ng anumang paglalarawan ng isang sisidlang pisikal sa anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa ilalim ng lupa. Dahil ito'y pagmamaliit doon sa katangian ng Diyos kung sino siya, sa lawak at sa lawig ng kanyang katangian bilang nag-iisa at tunay na Diyos. All physical and material things are limited by space and time. God never. Ito ang tunay na Diyos. Siya'y walang katulad. Nag-iisa. Wala nang iba. Ngayon, pag-aawitin yun, parang kikilabutan ka. Sino ang Diyos na ito? Sa talatang 27, ang sabi ni Apostol Pablo, He has determined the times for people, the places, and everything else in human history. Ang sabi sa kadahilanan in verse 27, God did this so that men would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him. Ginawa ng Diyos ito at ginagawa ng Diyos. Baka sakaling ang mga tao ay hanapin siya talaga at abutin siya at siya naman ay matagpuan. Sa katotohanan, hindi man niya napakalayo. Why? Because God is everywhere. Kamanghamanghang hiwaga, napakaiba niya at napakalayo dahil doon sa katangian niya. Pero napakalapit niya dahil doon din sa katangian niya. Anong ibig sabihin? Inaabot ng tao, ng Diyos ang tao, para siya'y maabot ng tao. Sa gayon, anong uri ng Diyos siya? He is a personal God. Isang Diyos na may persona, hindi puwersa lang o kapangyarihan. He is a relational God. Ang ibig sabihin ng persona ay pwedeng magkaroon ng makabuluhan at mararanasang kaugnayan. He communicates, He relates meaningfully with man. Kaya nga nilalang niya ang tao sa kanyang wangis upang mabigyan ng katangian na magkaroon ng katunayan ng karanasan na sa pag-abot yan ng tao, maaaring magkaroon ng isang tunay na makabuluhang kaugnayan at karanasan ang tao sa kanya. We have read this in Genesis chapter 1 verse 26 to 31.
Apart from all other created things, and even other living beings, man was created in God's image. And when He created man, He communicated to man His goals and purposes for him, so that man may know his role and place in this world that God has created. And He offers a personal relationship with man. Yun ang kagandahan. Siya yung nag-aabot ng kanyang kamay, so to speak, upang ang tao ay abutin siya at magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. He makes it possible by personally reaching out to man that He has created, because He is a personal God. In what way? Through His Word. He communicates, and He has given man a characteristic that man could understand what God communicates. Kaya nga, mayroong salita ng Diyos. Ipinahayag niya upang sa ganon, sa katangiang binigay sa tao, kahit nagkaroon na ng pinsala yun ng dahil sa kasalanan, makukuha pa rin maunawaan ng tao ang mga bagay na ito. At magiging posible pa rin na magkaroon ng pagtugon ng tao upang magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. At sa kasukdulan, hindi lang sa pamamagitan ng kanyang salita, kundi sa pamamagitan ng salita. Not only through His Word, the one that is revealed to people and was put into written form, but He reached out ultimately through the Word, because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. And the apostle said, we have seen His grace, truth, and His glory. And we call this incarnation, pagkakatawang tao, upang mailarawan ng higit na malinaw at lubos ang Diyos na Espiritu na hindi nakikita ng tao, upang sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan siya'y magkatawang tao sa katawan at persona ng Panginoong Jesucristo. Kaya ito yung pinapahayag ni Apostol Pablo, ang mabuting balita kay Kristo. That is why Jesus Christ said, I and the Father are one. If you have seen me, you have seen the Father. The Father is in me, and I am in the Father. And those who receive Jesus Christ as Lord and Savior have been given the privilege to be called children of God, to have a personal relationship with God. Kaya nga, itong mga taong ito, tayo, ang pinakamapalad sa lahat. Dahil meron tayong pagkakilala sa tunay na Diyos, at meron tayong kaugnayan sa tunay na Diyos, at meron tayong katiyakan na bahagi ng mabuti at magandang panukala at kahihinatnan na itinakda ng Diyos. Bakit? Ultimately, Paul never failed to conclude his simple and basic presentation of Jesus Christ in verse 30 and verse 31. Anong sabi doon sa talatang 30 hanggang 31? In the past, God overlooked such ignorance. Ipinahayag niya ang tao ay nababalot ng kakulangan ng kaalaman, ng kamalian. But now He commands people everywhere to repent. Pero ngayon, Kanyang inuutusan ang mga tao, tinatawagan, upang mangagsisi sa kanilang mga kamalian, sa makatwid. Kaakibat ng kamalian nila sa kaisipan, ng kamalian nila sa kanilang mga gawa. At ang ibig sabihin, sa kanilang mga kasalanan. Bakit? In verse 31, He says, "For He has set a day when He will judge the world with justice." Dahil itinakda niya ang araw na huhukuman niya ang buong mundo ng makatarungan by the man He has appointed, on the basis of the one whom He has appointed, sa pamamagitan ng kanyang pinili. At sino yan?
walang iba kundi ang nagpakilala ng lubos sa Diyos, ang Panginoong Jesucristo. And what is the proof? He has given proof of this to all men by raising Him from the dead, so that they will be assured that if they will respond, receive Him as Lord and Savior, the one sent by the Father to redeem humanity from sin, then they are assured of living again, even though they will die. Eternal life. Kaya nga may John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. This is why Jesus came to this world, and this relates to the religious sentiments and the religious feeling and the religious sense that people have during this particular period in time. Naghahanda na ang marami ng napakaraming mga gagawin. Tinagalog, hindi ko man maintindihan. Pagtitika at mga kung ano-anong mga sangkap na merong sinseridad ang marami. But how well do they understand all of this? This is why Jesus came to this world, to reconcile sinful man with God. Because God is the just judge and Savior. Ito yun. Dahil ang Diyos ang makatarungang hukom. Siya ang may kapangyarihang humukom sa lahat, sa makatarungang kaparaanan at batayan. Ngunit bilang hukom, siya rin ang makatarungang tagapagligtas. Sinugo ang kanyang bugtong na anak upang ang katubusan na ginawa ng anak na tinanggap niya sa muling pagbuhay sa kanya ay magiging daan sa kaligtasan ng kikilala sa kanya at tatanggap. Sa dinami-dami ng taong nabubuhay sa mundo ngayon, lahat ng nabuhay pa sa nagdaan at mabubuhay sa panginarap, wala nang pinakamapalad pa kundi ang mga tunay na mananampalataya. Napakarami kasi ng mga maaaring salungain, pagsubok, at mga pagdadaanan dito sa mundo. Kailangang patibayin ang ating unawa at lubos na paniniwala at pagkilala kung sino ang Diyos. Siya yung Diyos na ang nagpasimula sa mabuting bagay ay kanyang tatapusin at kukumpletuhin hanggang sa araw ng Panginoong Jesucristo. So that people will not look for anyone else, anything else, anywhere else, if they have already found God. And if not, they will know who He is. Walang kukulangan ng pagkakataon ng Diyos para malaman kung sino siya. And for those who have truly known God, tayo, taglay na natin ang lahat ng pinakamahalagang biyaya at pagpapala sa mundong ito, papunta dun sa walang hanggan. Yung awit nga, kung siya ang pastol, ang panghahanapin. Sapat ang sabi. That is what songs are meant for, if they are correctly composed, to help us understand and know and even feel these wonderful truths that are already permanently inscribed in God's words. He is the God whom we are to recognize. Ito yung Diyos na kailangan nating kilalanin, na kailangan nating sambahin ayon sa kung sino siya sa kanyang pagpapakilala, hindi sa kung sino siya na gusto natin. We cannot remold God. We cannot reinvent God. We cannot remodel God. We cannot remodify God. Because He is God. He is eternally who He is. He is the permanent God, the unchanging God.
All we need to do is to know this God. Recognize Him for who He is. Worship Him for who He is and what He has done. To serve Him with the purpose of giving Him honor and glory. Then and only then will our individual lives and even our corporate lives will be truly meaningful. Then we can say we are truly blessed with immeasurable blessings. Pagpapalang hindi masusukat ng bilang o ng dami. Kagaya ng sinabi ko, ang mga pagpapalang taglay ng mga tunay na mananampalataya, higit pa doon sa nabibilang, higit pa doon sa nalilikom at naiipon. Maraming bagay na nabibilang, naiipon, nalilikom ang hindi masama, mabuti at maganda. Pero hindi man magkamal ng marami nito, ang pinakamahalaga taglay ng tunay na mananampalataya. Ang kapayapaan, ang kagalakan, ang katiyakan, katiwasayan ng loob, ang kasiyahan sa buhay na ito. How is that a reality? Through faith in Christ Jesus. So many sincere people celebrate religious festivals, and they do a lot of religious activities leading to this so-called Holy Week without true meaning and purpose. And then afterwards, they forget all about it and back to the normal things. It becomes a mere religiosity or ritual without any power. Nawa, ang ating magiging pag-alala, hindi lang ngayon, kundi sa lahat ng panahon, ay magkaroon ng tunay na kahulugan at kabuluhan. Ayon sa pagkakilala natin, tama, wasto't pagkakilala na may pagtugon ng tama at wasto sa ating dakila at tunay na Diyos. Tayo ay magpasalamat sa Kanya. Dakilang Diyos at aming Ama, maraming salamat po. Napakapalad po namin, O Diyos. Napakarami ng maaaring pasanin, bigat at hirap sa mundong ito. Marami na ang pinagdaanan namin, meron pa kaming pagdaanan, pero ang lahat ng ito, natatabunan ng kabutihan at kagandahan, ng kasiyahan at ng kagalakan. Sa tuwing aming aalalahanin, sasariwain, ang aming pagkakilala sa iyo, aming Diyos. Itong nagbibigay sa amin ng sapat na lakas. Hindi likas na nanggagaling sa amin, kundi nanggagaling sa iyo. Ang iyong biyayang sapat upang sa ganon, may taguyod kami sa lahat ng mga ginagawa namin sa mundong ito. Sa mga iba't ibang asangkap at aspeto ng aming mga buhay sa mundong ito. Ang ilan man ay magkakahawig, ang ilan ay napakalaki ng pagkakaiba. Pero sa lahat sa amin na tunay na kumilala sa iyo, salamat o Diyos. Kami ang may taglay ng tunay na buhay. At ito'y buhay na tiyak, na kasiyasiya. At ito'y buhay na tiyak na makakarating dun sa kalwalatiang iyong inihanda para sa amin. Salamat po, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba. Nawa o Diyos, sa tulong ng iyong Espiritu Santo, magabayan kami tungo sa wastong hakbang at wastong mga kilos at gawa para maipakita namin ang aming pag-ibig sa iyo na itinuro mo nang dahil sa iyong pag-ibig sa amin, upang sa ganun o Diyos, mailaan namin ang aming mga buhay sa pagsunod sa iyo, upang lalo pang maging kasiyasiya ang aming mga buhay at ikaw ay mabigyan namin ng kapurihan at karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.